Sa baryo ng San Roque, kung saan ang mga palayan ay kumikilos na parang dagat na may mga alon sa hangin, at ang mga puno ng mangga ay nagbubuntong hininga ng tamis, nakatira si Aling Biday. Matagal na siyang kilala sa baryo, hindi dahil sa karangyaan o sa malaking bahay, kundi dahil sa mga tinik ng kanyang mga kwento at sa isang maliit ngunit mapanuksong tindahan ng kakanin sa gilid ng kalsada. Ang kanyang tinapay na malagkit at suman ay sinasabing pangontra sa lungkot. Kapag may umurong ng ngiti sa labi ng isang piraso ng suman mula kay Aling Biday ang mabilis na nakakabalik ng pag-asa. Isang hapon sa bandang Mayo, ang araw ay malumanay na nagpapalubog at ang mga kuliglig ay nag-umpisa ng mag-awitan. May narinig siyang kakaibang pag-ingay sa labas ng kanyang nipa. Isang dampa ng maliliit na hakbang, parang may naglalaro ng mga batuti sa bubong. Lumabas siya na may hawak na palayok ng ginaw na tsaa at nakita ang isang pusa na hindi niya pa nakikita kailanman. Balahibo nitong itim na kumikislap na parang may tanikala ng mga bituin. At mga mata nitong dilaw na nagliliwanag na parabang may nagtatanglaw na kandila sa loob. "Nakakagulat ka naman!" bungad niya, at ang pusa ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Waring nauunawaan ang sinabi. Naglakad ito palapit, umikot sa kanyang paa, at naupo sa dingding ng hagdang bakuran, tila nag-aanyaya. Hindi ito umiiyak ni umiiling. Ang tunog ng kanyang pag-untog lang ang maririnig kapag tumama ang paa niya sa lupa. Ilang sandali bago pa man siya nakapagbihis ng kwento sa mga kapitbahay, napansin niya ang maliit na kawit ng gintong kwintas sa leeg ng pusa. Kawit na may ukit na hugis puso at may maliit na inskripsyon, "Huwag palampasin." Hindi niya napamuwari kung ang ukit ay sadyang inilagay doon o nabuo lamang sa pagdilat ng araw. Ang pusa ay tila may sariling hangarin. Hindi ito nagmamadali, ngunit may isang uri ng katiyakan sa galaw na hindi basta-basta napapansin sa mga karaniwang hayop. Pinakain ni Aling Biday ng natirang sining at iniwan itong magtangkad sa malamlam na liwanag ng kusina. Kinabukasan, may nangyari na hindi inaasahan noong umagay nagising siya na may kakaibang bango sa hangin, kombinasyon ng sampagwita at bagong dugtong na kahoy. At nakita niyang ang maliit na patio sa labas ay puno ng mga bakas na tila iniwan ng isang maliit na sapatos. Hindi bababa sa 5 ang mga bakas na yari sa ginto at pilak. At sa gitna ng mga iyon ay may munting palamuti na hugis buwan. Ang pusa na ngayoy tinawag niyang Mahiwaga, nang walang dahilan na malinaw nakaupo sa bubong at nagmamasid. Hindi naglaon na pag-alaman niyang may kapangyarihan ang pusa. Isang araw, nang matikman ni Aling Biday ang isang kutsara ng sopas na parang nalimutan ng tamis dahil sa kalungkutan, hinaplos lamang ng pusa ang ibabaw ng palayok at ang sopas ay biglang naging mas maanghang, mainit at puno ng aliw. Minsan, sa gitna ng gabi na hindi mahanap ang kanyang susi sa pintuan, napansin niyang unti-unting nagliliwanag ang maliit na kwinta sa leeg ng pusa at parang may sinag ng buwan na sumilay. Lumilitaw ang mga susi sa daplis ng mesa, naghihintay na kunin. Ang balita tungkol sa mahiwagang pusa ay kumalat una sa mga kapitbahay. Pagkatapos sa palengke at sa isang iglap ay napunta rin sa mga tenga ng mga taga-baryo sa mga karatig baryo. May mga nagsabing tiyak na manghuhula ang pusa. May nagsabing kilala ito sa mga alamat. At may mga matandang babae na nag-alok ng dasal. Ngunit hindi lahat ay nagdulot ng tuwa ang pagdating ni Mahiwaga. May ilan na natakot. Nag-uuwi ng mga kwento ng mga nawawalang palay, ng mga baka na naglalakbay ng walang direksyon, at ng mga bata na biglang natutulog ng mahimbing at nagising na may bagong kwento sa bibig. Ang iba naman ay natuwa at nagsimulang magbigay ng iba't ibang pagkaing panlasa sa pusa
nang may kahilingang mapawi ang kanilang mga suliranin, mataas man o mababa. Sa loob ng ilang linggo, maraming nangyaring salungguhit ng misteryo. May isang magsasaka na nawala ang butil ng niyog at nagbalik na may dalang isang lumang banga na puno ng mga butil na hindi niya alam kung saan ang galing. May isang guro na nalasing sa kanyang sariling pag-iisip at biglang naging malikhain na kalikha ng mga tula na tumimo sa puso ng mga bata. At may isang dalagitang nagmakaawa kay Aling Biday at sumubok kumuha ng pusa. Nang ito'y nilapitan, nagpakita ang pusa ng isang maliit na larawan ng dalagita noong siya ay bata pa, kasama ang kanyang ama na matagal nang nawala. Ang larawan ay naging susi para siya'y makaalala at makausap muli sa isang pang-alaalang panaginip. Ngunit hindi lahat ng kagandahan ay walang kapalit. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Biday pauwi mula sa palengke, napansin niyang may kakaibang lihim na sinusubukan itago ang pusa sa lilim ng mga puno. Nang lumapit siya, napansin niyang may hawak itong maliliit na puting butil at bawat bitaw ng butil, may isang maliit na ilaw na lumilitaw at unti-unting nagiging bituin sa gitna ng lupa. "Anong ginagawa mo?" tanong niya at parang nilabo ang mga mata ng pusa sa sagot, tila nag-aalinlangan. Hindi nito sinabi sa kanya ang buong nangyari. Sa halip, nagbigay ito ng isang pagtingin na higit pa sa isang pag-amin. Parang may obligasyon itong tinutupad. Isang panata na hindi niya lubos na maunawaan. Doon nagsimulang mabuo ang tanong na pumawi sa isip ni Aling Biday. Saan nagmula ang pusa at ano ang tunay nitong layunin? May mga lumang alamat na nagsasabi ng mga hayop na tagapagdala ng mensahe mula sa mga diwata at higit pa. May paghuhula rin na ang pusa ay maaaring maging tagapagpatupad ng mga banal na kautusan. Ngunit may isa pang balita na mas mabigat. May isa nilalang na naghahanap sa pusa. Isang anino mula sa gubat ang unti-unting lumalapit sa dulo ng baryo, dalang malamig na hangin at isang katahimikan na hindi normal. Ang mga alagang hayop ay tila nagiging magaspang ang paghinga kapag ito'y dumaraan. Sa kanyang puso, nag-alinlangan si Aling Biday. Dapat ba niyang palayain ang pusa pabalik sa gubat? Dapat ba niyang itago ang sekreto at protektahan ang mahiwagang nilalang? O dapat ba siyang magtanong sa mga matatanda sa baryo at ilahad ang lahat ng nakita? Siya'y simpleng tindera lamang. Ang buhay niya ay nakatali sa araw-araw na gawain, ngunit ang pusa ay nagdala ng mga hangarin na mas malaki kaysa sa tindahan ng kakanin. At higit sa lahat, naroon ang isang malalim na ugnayan na hindi niya matanggihan. Sa bawat gabing dumaraan, kapag ang buwan ay nakausli, nararamdaman niyang parang may tinig na hindi mabigkas na nagsasabing, "May darating na panahon na kailangan kong pumili." Naglakad siya pauwi at pinunasan ang mga kamay sa kanyang apron. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang ulo ng pusa. Na doon niyang napansin ang isang munting peklat sa talingan nito, singsing ng nakaraan na may kwento. "Mananahimik muna tayo," sambit niya, "at magpapahinga bago ko alamin ang lahat." Ngunit sa ilalim ng kanyang salita ay may pangako ring bumuo. Imbestigahan niya ang pinagmulan ng pusa at alamin kung bakit ito dumating sa kanyang buhay, kahit pa ang ibig sabihin nito ay maglalakad sa mga landas na hindi niya inaakalang tatahakin. Dito nagtatapos ang unang kabanata. Ang pagsapit ng gabi, si Aling Biday at ang mahiwagang pusa na magkasamang nakaupo sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ang lumulubog na araw. Ang buwan ay sumilip at ang maliit na kwintas ng pusa ay kumislap ng bahagya, parang isang paalala na ang kwento nila ay kakapitan pa lamang sa unang sinulid. Huling Bone. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng lubos ang araw, ngunit gising na si Aling Biday. Hindi dahil sa mga order sa kakanin,
kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na tila may humihila sa kanya palabas ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang huni ng mga ibon ay tila may pag-aalinlangan, parang nagpapaabot ng babala. Nasa gilid ng bintana ang mahiwagang pusa, nakaupo ng tuwid na para bang may hinihintay. Ang mga mata nitong dilaw ay hindi kumukurap, nakapako sa direksyon ng gubat sa may hilaga ng baryo. Hindi normal ang tahimik nito. Wala ni isang ungol o pag-ikot sa paa ni Aling Biday. Parang isa itong bantay na hawak ang isang lihim. "Anak, bakit parang ang aga mo?" Tanong ni Aling Biday habang pinaplansa ang kanyang suot na saya. Ngunit hindi gumalaw ang pusa. Lumapit siya at doon niya napansin na ang maliit na kwintas sa leeg nito ay nag-iiba ang kulay. Hindi na ito purong ginto. Sa halip, unti-unting nagiging bughaw ang gilid at ang gitna naman ay nagpapakita ng bahagyang pula. Mga kulay na nagpapaalala ng tubig at apoy na magkasamang umiikot. Hinipo ni Aling Biday ang kwintas, ngunit nang dumikit ang daliri niya, parang may maliliit na kidlat na gumapang sa balat niya. Hindi masakit, ngunit sapat upang maghatid ng panginginig. Mabilis niyang iniurong ang kamay. "Ano ba yan?" Bulong niya, halos hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, umungol ang pusa, mahina, malalim, at tila nagmumula hindi sa lalamunan kundi sa mismong hangin sa paligid. Tumayo ito at naglakad papunta sa pintuan, tapos sumulyap kay Aling Biday. "Gusto mo bang sumunod ako?" Ngumiti ang pusa. Oo, ngumiti. Hindi ng pangkaraniwang hayop, kundi ng isang nilalang na may kaalaman sa mga bagay na higit sa karaniwan. Naglakad sila palabas ng baryo sa daan patungong gubat. Ang hamog ay makapal na parang kumot at ang lupa ay tila malambot sa bawat yapak ni Aling Biday. Ang mga puno ay may kakaibang katahimikan. Walang kaluskos, walang hangin, walang langit-ngit ng sanga. Para bang ang gubat ay humihinga ng dahan-dahan at nagmamasid sa kanila. Sa gitna ng daan, huminto ang pusa. Tumingala ito sa isang lumang puno ng nara, na kilala ng mga taga-baryo bilang puno ng alaala. Dahil sabi-sabi, lahat ng dumaan doon ay nakakakita ng mga bagay mula sa kanilang nakaraan kapag sila'y nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi nakaraan ang nagpakita kay Aling Biday. Sa puno, dahan-dahang lumitaw ang isang nakasulat na simbolo, parang nagliliwanag na tinta sa balat ng kahoy. Ang hugis nito ay bilog na may patalim sa gitna. At sa sandaling tumingin siya sa pusa, napansin niyang pareho ito ng ukit sa kwintas. "Ay, Diyos ko!" bulong niya. "Ibig sabihin, konektado ka sa punong to?" Ang pusa ay tumango at biglang nagliwanag ng matindi ang kwintas. Sa pagliwanag ng kwintas, may boses na tumagos sa isip ni Aling Biday. Hindi ito boses ng lalaki o babae, hindi matanda o bata. Para itong tunog ng hangin na dumadaan sa kawayan o yabag ng ilaw sa ibabaw ng tubig. "Tagapag-ingat, napili ka." Namilog ang mata ni Aling Biday. "Ako? Tagapag-ingat ng ano? Hindi naman ako diwata. Tindera lang ako ng suman, Diyos ko po." Ngunit tumawa ang boses, malumanay, parang pinapawi ang kanyang kaba. Hindi sa kapangyarihan kahinirang, sa puso. Tumango ang pusa, waring sinasang-ayunan ito. Muling nagsalita ang boses. Ang nilalang na ito ay bantay ng balanse, susi sa paghilom ng sinirang mundong hindi ninyo nakikita. Ngunit may naghahanap sa kanya, isang anino mula sa panahon bago pa lumitaw ang inyong lahi. Napalunok si Aling Biday. Napansin niyang umiinit ang hangin at ang kwintas ay parang nagiging bato na may pulso. Tumatakbo, humahampas, humihinga. "Anong anino? Sino?" Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot ang boses, narinig nila ang isang malalim na dagundong sa malayo. Isang tunog na parang halohuni ng ibon at ulat ng kulog. Ang pusa ay biglang nag-arko ang likod,
naglabas ng ngipin, at ang mga mata nito ay nag-aapoy na tila apoy at buwan na nagsanib. Mula sa gubat sa hilaga, may lumabas na itim na usok na unti-unting nagiging hugis nilalang. Hindi pa malinaw kung ano ito. Hindi tao, hindi hayop, pero ang presensya nito ay mabigat, malamig, at masakit sa dibdib. Ito ang aninong hinulaan. Ito ang naghanap sa pusa. At ito ay papalapit. Ang kwintas ng pusa ay biglang naglaho ang bughaw at naging pulang-pula. Senyales ng papalapit na panganib. Tumayo si Aling Biday. Nanginginig ang tuhod. "Anak, kailangan ba nating tumakbo?" Huminto ang pusa. Tumingin ito sa dilim. At sa tinig na hindi galing sa bibig, kundi direkta sa isip ni Aling Biday, may bumulong. "Hindi pa ngayon. Ngunit kailangan mong matuto dahil hindi ako ang hinahanap nila, ikaw." Napalunok si Aling Biday. Ako?" Ngumiti ang pusa, may lungkot ngunit may lakas. At dito magsisimula ang lahat. Sa paglapit ng anino, humigpit ang hawak ni Aling Biday sa sarili, hindi alam kung tatakbo ba o haharapin ang banta. At doon nagwawakas ang Kabanata 2. Ang sandaling nagbukas ang pintuan sa isang mas malaking mundo, kung saan ang isang simpleng tindera ng kakanin ay natuklasang may papel na hindi niya kailanman inakalang kakaharapin. Humigpit ang tibok ng puso ni Aling Biday habang unti-unting lumalapit ang anyong usok mula sa hilagang gubat. Hindi ito basta-basta usok. Ang itsura nito ay parang buhay, umiikot sa sarili, at lumalago na parang may sariling galit. Sa bawat paglapit nito, lumalamig ang hangin, at ang lupa sa ilalim ng paa ni Aling Biday ay tila nagiging marupok. Si Mahiwaga, ang mahiwagang pusa, ay hindi umatras. Sa halip, umupo ito sa harapan ni Aling Biday, nakaharap sa anino, parang bantay na handang tumindig laban sa kahit na anong panganib. Bakit? Bakit ako?" Bulong ni Aling Biday. Kahit alam niyang hindi iyon ang tamang tanong sa mga sandaling iyon. Ngunit bago siya makapagtanong pa, nagsimulang humubog ang usok. Dahan-dahan, nag-iba ito ng anyo. Nagkaroon ng 2 braso, 2 paa, balangkas ng isang katawang tao. Ngunit ang mukha nito ay walang mukha. Isang patag at makinis na ulap ng kadiliman. Isang guwang na wala ni mata, ilong o bibig. At mula rito ay lumabas ang isang tinig na hindi dapat marinig ng sino mang mortal. Isang bulong na parang sabay-sabay na sigaw at katahimikan. "Tagapag-ingat!" Napaatras si Aling Biday, nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi ako yan! Hindi ako ang hinahanap nyo!" Anya, hinahabol ang sariling hininga. Ngunit itinuro siya ng nilalang, gamit ang isang mahabang daliring gawa sa itim na usok. "Ikaw, ang may hawak ng pusa. Ikaw ang tagapag-ingat. At kung hindi mo siya ibibigay, ikaw ang kukunin." Nanginig ang hangin, kumurap ang mga puno. Maging ang mga ibon ay nagsitahimik. Biglang tumayo si Mahiwaga. Ang mga mata nito ay naging 2. Oo, 2. Ang kulay, ang kaliway bughaw na parang malalim na dagat, at ang kanan naman ay pulang apoy. Ang sining kwintas sa leeg nito ay nagningning na parang bituin na nalusaw sa lupa. Sa ilalim ng mga paa ng pusa, lumitaw ang mga bilog na simbolo. Mga sinaunang ukit na umiikot na parang orasan na nagbubukas ng pintuan. At sa tinig na ngayoy malinaw na naririnig ni Aling Biday sa isip niya, nagsalita ang pusa. "Lumayo ka, Biday." Hindi na siya nagtaka kung bakit nauunawaan niya ito. Hindi na rin siya nagtanong. Ang takot niya'y napalitan ng isang pangunawa na hindi niya maipaliwanag. Kumatok ang anino sa lupa at ang lupa'y nagbitak. Lumaki ang anino, humaba ang mga kamay nito at bumagsak patungo kay Aling Biday. Ngunit bago pa ito makaabot, isang liwanag ang sumabog mula sa pusa. Para itong alon ng buwan at araw na naghalo. Tinamaan ang anino dahilan upang umatras ito ng ilang dipa. Hindi makapangyarihan noon.
wika ng anino. Ngayon, may tagapag-ingat na siya. Para bang galit itong nasaktan ng katotohanan. Kahit nanginginig, lumapit si Aling Biday sa pusa. Hindi ko alam kung anong laban to, pero hindi kita iwan, sabi niya. Sa loob ng isang iglap, napatigil ang anino. Nag-iba ang tunog ng hangin. Maging ang mga ugat ng mga puno ay tumibok. At ang mismong lupa ay tila humanga sa tapang na yon. Ang anino ay unti-unting nagtanong, kahit walang bibig. Ipinagtatanggol mo siya, kahit hindi mo alam ang kapalit? Huminga ng malalim si Aling Biday. Ano man ang dahilan niya sa pagpunta sa buhay ko, may kabutihan siyang dala. Hindi ko ibibigay sa kung sino man na ang tanging hangarin ay manakot. May bahagyang pag-alon sa katawan ng anino. Hindi malinaw kung iyon ay galit o pagkagulat. Ngunit isang bagay ang naging malinaw. Hindi nito inaasahang pipiliin siya ng pusa. At mas lalong hindi nito inasahan na pipiliin niya ang pusa pabalik. Sumigaw ang anino kahit wala itong bibig. Ang tunog ay parang punit ng goma, parang sabay-sabay na huni ng daang uwak. Umatake ito, lumipad na parang espada ng usok. Biday! Sigaw ng pusa. Tumalo ng anino, at sa isang iglap na mas mabilis kaysa pagkurap, hinampas ng pusa ang lupa gamit ang buntot nito. At ang lupa'y lumaki, umangat, at naging parang pader na putik at liwanag. Tumama sa pader ang anino, maging ang hangin ay nawasak. Ngunit nang humupa ang alikabok, hindi pa rin ito naglaho. Mas lalo pa itong lumaki. Pumula ang usok nito, at ang boses nito'y naging mas matalalas. Ang tagapag-ingat ay hindi pa handa. Ngunit babalik ako, at sa susunod, kukunin ko ang alinman sa inyo. At tulad ng pagpatay ng apoy sa ilalim ng ulan, naglaho ang anino. Iniwan lamang ang malamig na hangin, ang basag na lupa, at ang nanginginig na si Aling Biday. Huminga ng malalim si Aling Biday. Naupo siya sa lupa, halos sumuko ang mga tuhod niya sa bigat ng pangyayari. Lumapit ang pusa at humiga sa kanyang kandungan, parang batang humihingi ng yakap. Hindi mo kailangang harapin yon, bulong niya. Ngunit ang sagot ng pusa'y malinaw, malungkot, ngunit matatag. Hindi ako ang dapat matakot, ikaw ang hinahanap nila. Namilog ang mata ni Aling Biday. Ako? Bakit? Ano ba talaga ang kailangan nila sa akin? At doon tumigil ang pusa saglit. Bago nagsabi, dahil may hawak kang kapangyarihan na hindi mo alam. At hindi ko iyon maaaring ipaliwanag hanggat hindi mo handang tanggapin. Napalunok si Aling Biday, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi pa man lubos na papawi ang lamig na iniwan ng aninong walang mukha, nakaupo pa rin si Aling Biday sa gilid ng gubat, yakap ang mahiwagang pusa. Para siyang bata na nakakita ng kulog sa sobrang lapit at di makapaniwala na nakaligtas siya. Samantala, ang pusa ay tila tahimik na nagmamasid sa paligid. Sinisiguro na wala ng bakas ng panganib. Ang mga mata nito'y bumalik na sa karaniwang dilaw at naglaho na ang bughaw at pulang liwanag na nagmumula sa kwintas. Bakit ako ang hinahanap nila? Mahinang tanong ni Aling Biday. Halos hindi lumalabas ang boses. Umupo sa harap niya ang pusa at tumingin ng diretsong-diretsyo. Parang isang guro na naghahanda sa paglalantad ng isang mahigpit na lihim. Dahil ikaw ang huling may dugong tagapag-ingat, namilog ang mga mata ni Aling Biday. Ano raw? Dugong tagapag-ingat? Ako? Hindi naman ako prinsesa, diwata o anuman. Tindera lang ako ng kakanin sa palengke. Tahimik sandali ang pusa bago muling nagsalita sa isip niya. Hindi mo kailangang maging hari o diwata para maging mahalaga. Ang dugo mo ay lahi ng mga bantay ng balanse. Ang inyong angkan ang nagligtas sa dalawang mundo noon, ang mundo ng tao at ang mundo ng hiwaga. Hindi nakapagsalita agad si Aling Biday. Ang dalawang mundo? Angkan ng bantay? Balanse? Parang biglang naging mahabang kwento ng alamat ang buong buhay niya. Napatingin si Aling Biday sa kwintas ng pusa.
Ang maliit na pendant na hugis puso ay muling kumislap. Ngayoy banayad na parang huni ng isang matagal na alaala. Ang kwintas bang yan? Galing sa angkan ko? Tanong niya. Umiling ang pusa. Hindi. Ngunit ang tanging taong pwedeng magbukas ng tunay nitong kapangyarihan ay nasa dugo mo. Bakit hindi ko alam ang lahat na yan? Bakit hindi ito sinabi sa akin ng nanay ko o ng lola ko? Naglakad ang pusa palapit sa ugat ng matandang punong nara, ang puno ng alaala. Tumalon ito sa isang nakausling bahagi ng puno at tumingin pabalik kay Aling Biday. Dahil matagal nang naantala ang alaala ng inyong angkan, at biglang lumiwanag ang bahagi ng puno. Ang balat nito ay naging parang tubig, at sa tubig na iyon lumitaw ang mga mukha. Nakatitig si Aling Biday habang ang puno ay nagpakita ng isang lumang tagpo. Isang babae na kabalabal ng puting tela, hawak ang isang pusa na parang si Mahiwaga ngunit mas bata, mas maliit. Nakatayo sila sa harap ng isang itim na anino na mas malaki pa sa aninong humabol kay Aling Biday kanina. May hawak ang babae. Isang maliit na kahong may ukit na parehong simbolo ng nasa kwintas. At sinisigaw niya ang mga salitang hindi malinaw, ngunit tila puno ng lakas at tapang. Sa huli, nilamon ng liwanag ang lahat at naglaho ang tagpo. Nanlambot ang tuhod ni Aling Biday. Ano yon? Sino yon? Umupo ang pusa sa tabi niya. Ang huling tagapag-ingat bago ikaw. Hindi, baka kamukha lang. Hindi, Biday. Siya ang lola ng lola mo at siya ang nagligtas sa dalawang mundo. Ngunit kapalit nito ay ang pag-alis ng alaala ng mga susunod na salinlahi upang hindi mahanap ng anino ang inyong angkan. Humigpit ang dibdib ni Aling Biday. Kaya walang nakapagsabi sa kanya. Kaya walang alamat na nabanggit ang kanyang nanay. Bawat henerasyon ay nabura ang kaalaman upang maitago sila. Ngayon, natuklasan na sila muli ng kaaway. Biglang pumulupot ang hangin. Ang puno ng alaala ay naglabas ng tunog na parang daing. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabahala. Ang mga dahon nito ay nalagas, bumagsak sa lupa, at mula sa pagbagsak ay nahulma ang isang maliit na mensahe. Hanapin ang 5 sandigan ng balanse. Bago mauna ang nilalang na nasa dilim, pinasa iyon ni Aling Biday ng ilang beses. 5 sandigan? Ano yon? Mga bato? Mga hayop? Mga tao? Mga... Tumalon ang pusa sa balikat niya at tumingala na parang nagmamadali. Wala tayong oras. Kapag bumalik ang anino, magiging mas malakas na ito. Huminga ng malalim si Aling Biday. Hindi pa nga siya nakapagpapahinga mula sa nakaraan. Ngayon, kailangan na naman siyang humarap sa isang panibagong tungkulin. Teka lang, sabi niya. Ako lang ba ang inaasahan ng mundo? Ako? Ako pa talaga? Ngumiti ang pusa. Isang ngiti na parang nagdala ng liwanag sa dilim. Hindi ka nag-iisa, may mga tutulong sa'yo, ngunit ikaw ang may hawak ng susi. Bumalik sila sa bahay ni Aling Biday bago tuluyang lumubog ang araw. Sa daan, tahimik lang si Biday, ngunit ang isip niya ay puno ng tanong, pangamba at hiwaga. Paano siya magiging tagapag-ingat? Wala naman siyang alam sa mahika o pakikipaglaban. Hindi niya man lang kayang mag-akyat ng mabigat na sako ng bigas nang hindi hinihingal. Pagdating nila sa bahay, umakyat ang pusa sa mesa at tumingin sa kanya. Sa pagsikat ng araw bukas, magsisimula ang paghahanap natin. Napaupo si Aling Biday. Hindi ito imbitasyon. Hindi ito pakiusap. Ito ay kapalaran. Pero saan tayo magsisimula? Tanong niya. Tumalon ang pusa sa kanyang kandungan. At ang kwintas ay muli na namang nagliwanag, ngayon ay mas maliwanag kaysa dati. Sa unang sandigan, wika nito, ang sandigan ng hangin. Maagang nagising si Aling Biday kinabukasan, kahit halos hindi siya nakatulog. Ang buong magdamag ay puno ng mga tanong at alaalang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Ang anino, ang puno, ang alaala ng kanyang ninuno,
at ang responsibilidad na bigla na lamang ibinuhat sa kanyang balikat. Sa gilid ng bintana, gaya ng dati, nakaupo si Mahiwaga pero may kakaiba sa anyo nito. Ang balahibo ay bahagyang kumikintab at ang hangin sa paligid nito ay tila umiikot ng banayad. "Bakit parang ang aga nating aalis?" tanong ni Aling Biday habang nag-aayos ng maliit na bayong na puno ng tinapay, tubig at ilang piraso ng suman. Naglakad ang pusa papunta sa pintuan bago sumagot. Dahil ang sandigan ng hangin ay nagising na. Kapag hindi natin siya nabisita bago lumubog ang araw, magtatago na naman siya ng 100 taon. 100 taon? Abay, hindi na ako aabot doon. Hindi rin siya aabot sa'yo, sagot ng pusa. Kaya kailangan nating magmadali. Naglakad sila mula baryo papuntang Hilagang Burol, kung saan ang hangin ay laging malamig at mabilis. Ang mga puno roon ay nakatagilid mula sa lakas ng hanging dumadalaw taon-taon. Ilan sa mga tauhan ng baryo ay nagsasabing may mga diwata raw na naglalaro doon. Pero bihira ang lumalapit dahil sa kakaibang ihip ng hangin. Minsan parang umiiyak, minsan parang tumatawa. Sa pag-akyat nila sa burol, ramdam na kaagad ang pagbabago. Ang hangin ay hindi basta hangin. May hugis, may daloy, may direksyon. Para bang may buhay. At doon, nagsimulang kumilos ang mga dahon sa paligid, kahit walang puno na dapat pagkunan ng lilim. "Bakit gumagalaw yan?" tanong ni Aling Biday, kinakabahan. "Sila ang mga bantay," sagot ni Mahiwaga. "Sumusuri kung may karapatan kang umakyat." Huminto si Biday. "Ano, hindi ba pwedeng magpakilala na lang ako bilang tindera ng suman?" Pero hindi na nakasagot pa ang pusa dahil dumaan ang isang biglang pagbugso ng hangin, malakas at malamig, na para bang hawakan ng isang malaking kamay. Mula sa ihip na iyon ay unti-unting lumitaw ang mga anyong maliit. Parang mga liwanag na hugis tao, ngunit napakaliit, di hihigit sa bisig. May pakpak silang yari sa hangin, at ang katawan ay parang ulap na may anyong buhay. Lumipad sila sa palibot ni Aling Biday, parang mga tandang humahabi ng hibla sa hangin. Unay tila galit, ngunit nang makita ang pusa, nag-iba ang kilos. Nagpakita sila ng paggalang. "Anong nangyayari?" tanong ni Biday. Sumagot ang pusa sa mahina ngunit malinaw na tinig. "Kinukumusta ka nila. Gusto nilang malaman kung handa ka talagang maging tagapag-ingat." "Handa? Diyos ko, hindi ko nga alam kung paano ko napigilan ang aninong iyon kahapon." "Hindi mo siya napigilan," sagot ng pusa. "Pinili mo lang na humarap, at para sa mga espiritu, iyon ay higit pa sa lakas." Naglapit ang pinakamaliwanag sa mga espiritu at tumigil sa harap ni Aling Biday. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Biglang nagsalita ang maliit na espiritu sa isang tinig na parang tugtog ng kampana. "Tagapag-ingat, handa ka bang harapin ang 3 pagsubok ng hangin?" Napalunok si Aling Biday. "Ano namang klaseng pagsubok yan?" "Pagsubok ng hininga, pagsubok ng puso, at pagsubok ng katotohanan." "Teka, hindi ba pwedeng isa lang? O kalahati? O demo version?" Pero nagsimula na ang pag-ikot ng hangin. Lumawak ang paligid, at ang burol ay biglang naging parang malaking silid ng ulap at liwanag. Hindi na sila nasa lupa, o at least, hindi na iyon ang lupa na nakasanayan niya. Mahiwaga ang tanging mukhang kalmado. "Huwag kang matakot," sabi nito. "Haharapin mo ito dahil kaya mo." Lumapit ang isang malakas na alon ng hangin sa kanya, parang bagyong tinipid sa sukat. Sa gitna nito, lumitaw ang isang maliit na spirito na may hawak na gintong dahon. "Subukan mong abutin ito," sabi nito. Ngunit tandaan, hindi lakas ang kailangan dito. Lumapit si Aling Biday. Humakbang, at biglang tinulak siya ng hangin pabalik. Nadapa siya sa lupa, gumulong pa ng konti. "Ay, baka hindi ako pasado." "Hindi pa tapos," sabi ng pusa. "Alalahanin mo, hindi sa lakas sinusukat ang unang pagsubok." Tumingin si Aling Biday sa pusa,
at napansin niyang kahit malakas ang hangin, hindi ito naaapektuhan. "Hindi lakas!" bulong niya. At doon siya natauhan. Dahan-dahan siyang lumapit. Imbes na labanan ng hangin, sinabayan niya ito. Hinayaan niyang dalhin siya sa tamang direksyon. At sa huling hakbang, ang dahon ay lumapit sa kanya. Parang kusa itong sumunod. Hinawakan niya ito. Nagliwanag ang buong paligid. Unang pagsubok, nakamtan. Sumunod ang isang malambing pero malungkot na ihip ng hangin. Sa harap niya ay lumitaw ang isang batang babae. Manipis, gawa rin sa hangin, at hawak ang isang sirang laruan. "Nanay, tulungan mo po ko! Nawawala sila!" Sabi ng bata sa tinig na mababa at puno ng paghinagpis. "Ha? Sino?" tanong ni Aling Biday. "Ang pamilya ko. Nawala sa bagyo. Hindi ko sila mahanap." Hindi gumalaw ang bata, hindi lumapit. Pero ang mata nito'y parang sumisigaw ng tulong. Napatingin si Aling Biday kay Mahiwaga. "Bahagi niya ng pagsubok," sagot ng pusa. "Hindi mo kailangan ng mahika, kailangan mo ng puso." Lumapit si Aling Biday. Hinaplos niya ang ulo ng bata at niyakap ito, kahit gawa lamang ito sa hangin. "Hindi kita pababayaan. Hahanapin natin sila. Hindi ka nag-iisa." At sa yakap na yon, naglaho ang bata, naging liwanag at sumama sa hangin. Ikalawang pagsubok, nakamtan. Ito ang pinakamahirap. Biglang lumitaw sa harap ni Aling Biday ang isang eksena mula sa nakaraan. Siya kasama ang mga taong hindi niya natulungan noon dahil sa takot o pagdududa sa sarili. Ang mga pagkakataong pinili niyang umiwas. Ang mga panahong pinigilan siya ng hiya at pangamba. At mula sa eksenang iyon ay lumitaw ang isang boses. "Ano ang totoo mong kinatatakutan, tagapag-ingat?" Natahimik si Biday. At doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi ako natatakot sa mga anino o halimaw," sabi niya. "Mas natatakot ako na hindi ko kaya, na baka hindi ako sapat, baka mali ako, baka mabigo ako ulit." Tumahimik ang hangin. At pagkatapos isang banayad na ihip ang humaplos sa kanya. "Ang kinatatakutan mo ay nakita na namin. At dahil inamin mo ito, napagtagumpayan mo na." Biglang nagliwanag ang buong paligid. Lumitaw sa harap ni Aling Biday ang isang nilalang na gawa sa ulap at liwanag. Mataas, payapa at marikit. Ito ang bantay ng hangin. Sa kamay nito ay isang maliit na bato na kumikislap na kulay asul. Parang puso ng kalangitan. "Ikaw ang napili," sabi ng bantay. "Tagapag-ingat, tanggapin mo ang sandigan ng hangin." Inabot nito ang bato kay Aling Biday. Nang mahawakan niya ito, nag-umapaw ang malamig ngunit nakakakalmang enerhiya sa katawan niya. Parang may nagising na bahagi ng kaluluwa niya. Tumalon si Mahiwaga sa tabi niya. "Isa na, 4 pa ang kailangan natin." May hawak ng bagong liwanag si Aling Biday. Ang sandigan ng hangin, isang batong bughaw na patuloy na tumitibok sa kanyang palad na para bang may sariling buhay. Kahit maliit lamang ito, ramdam niya ang bigat ng pananagutan na kaakibat nito. Pagbaba nila sa burol ng amihan, tila mas maliwanag ang mundo. Ang mga dahon ay sumasayaw ng mas banayad at ang hangin ay dumadaan sa kanya na parang nagbubulong. "Tagapag-ingat! Tagapag-ingat!" Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Mahiwaga. Tahimik ito, mas tahimik kaysa dati. Hindi nangangahulugan ng kapahingahan, kundi ng pag-aalala. "May mali ba?" tanong ni Aling Biday habang naglalakad sila pauwi. Ang sandigan ng hangin ay nagising at iyon ang ipinaparating sa iba pang nilalang. "Anong nilalang?" Hindi sumagot ang pusa. Naglakad sila hanggang makarating sa gilid ng baryo, ngunit bago pa sila makapasok, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang huminto si Mahiwaga. "Biday, huwag kang kikilos." Tumigil din si Biday. Pero bakit ganito ang paligid? Tahimik. Mas tahimik pa sa sementeryo kapag madaling araw.
Walang huni ng ibon, walang hampas ng dahon, walang tao, walang tunog. Parang huminto ang mundo, maliban sa isang napakahinang tik, tik, tik na unti-unting lumalakas. Tumalikod si Aling Biday at nakita niya sa lupa nakasulat ang mga salita. Hindi sinulat ng tao, hindi sinulat ng hayop. Sinulat ng mismong hangin habang dumadaan gamit ang alikabok sa daan. Isa na ang may-ari ng hangin. Susunod ang apoy. Magmadali ka, tagapag-ingat. Nanginginig na binasa ni Aling Biday ang mensahe. Susunod ang apoy? Tumango si Mahiwaga. Oh, at hindi tayo unang makakarating. May ibang naghahanap sa sandigan ng apoy. Isang nilalang na hindi mo gustong makaunahan tayo. Yung aninong umatake sa atin? Hindi siya, mas masahol. Napalunok si Biday. Mas masahol pa ba roon? Kinabukasan, maagang umalis si Aling Biday at si Mahiwaga patungong timog kung saan naroon ang Bundok Liab, ang tanging lugar na pinaniniwalaang pinananahanan ng bantay ng apoy. Habang sila'y naglalakad, unti-unti nang umiinit ang paligid. Ang lupa'y tuyo at ang bawat hakbang ay parang paglapit sa pugon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, biglang sumulpot ang tatlong nilalang na yari sa baga at abo. May anyo silang tao ngunit ang katawan nila'y nagliliyab nang hindi nasusunog. Mga, ano sila? Bulong ni Biday. Sila ang mga warden, sagot ng pusa. Tagapagsuri ng karapat-dapat. Tumigil ang tatlong nilalang sa harap nila. Tagapag-ingat, wika ng una, tinig na parang lagitik ng kahoy na nasusunog. Taglay mo ang hangin, sabi ng ikalawa, na ang boses ay parang apoy na humihinga. Ngunit para tumuloy, ipamalas mo ang tapang na mas malalim sa takot. Sambit ng ikatlo, na parang abo ang lumilipad mula sa mga labi. Kinabahan si Aling Biday. Pwede bang sumuko na? Hindi, sagot ni Mahiwaga. Handa ka. Sigurado ka? Hindi, sagot ng pusa. Pero kaya mo. Bago pa makaangal si Biday, nangusap muli ang mga warden. Ang apoy ay hindi pinapasukan. Ito'y dapat hinaharap. At kasabay niyon, pumukas ang lupa. Nahulog si Aling Biday sa isang malalim na hukay na puno ng nagliliyab na liwanag. Parang sinusunog ang hangin ngunit hindi siya nasusunog. Ay, Diyos ko! Pusa, tulungan mo, he! Biday, makinig ka! Sigaw ni Mahiwaga mula sa itaas. Ayan ang pagsubok. Huwag mong labanan ang init. Intindihin mo ito. Paano ko iintindihin ang apoy? Hindi na nakasagot ang pusa ngunit biglang naging malinaw ang paligid. Sa harapan ni Aling Biday, lumitaw ang tatlong apoy na may iba't ibang hugis. Ang unang apoy ay nag-anyong dambuhalang aso. Apoy ang katawan, matay baga. At ang bawat hininga ay parang lakas ng bagyong nagliliyab. Hinabol siya ng aso. Nagtatakbo si Biday. Ayoko na! Malito, wala akong pinagkaiba sa lechon na ito. Ngunit tuwing tatakbo siya, mas lumalakas ang halimaw. Hanggang naalala niya ang sinabi ng bantay ng hangin. Kung lalabanan mo ang takot, lalakas ito. Kung haharapin mo, manghihina ito. Huminto si Biday. Huminga ng malalim. Humarap sa naglalagablab na aso. At habang papalapit ito, sinabi niya, takot ako, pero hindi ako uurog. At biglang push! Naghiwa-hiwalay ang halimaw na apoy. Mula sa mga abo, lumitaw ang ikalawang apoy. Ngunit hindi ito halimaw, hindi rin apoy na apoy. Isa itong babae na umiiyak. Apoy ang luha, apoy ang buhok, apoy ang puso. Nasaktan mo ako. Wika nito. At hindi mo ako kailanman hinarap. Nanlamig si Aling Biday kahit nasa gitna siya ng apoy. Kilala kita. Ito ang matagal niyang kinimkim na alaala. Isang kaibigang nasaktan niya noon. Isang taong hindi niya nalapitan dahil sa hiya. Hindi niya nalimutan. Hindi niya napatawad ang sarili. Patawad, bulong niya, luhay bumabagsak.
Ngunit nang sabihin niya ito, nagbago ang apoy. Naging liwanag, naging katahimikan. Ang huling apoy ay naging salamin, at sa salamin nakita niya ang sarili. Pagod, takot. Hindi palaging naniniwala sa sarili. Bakit ka narito? Tanong ng apoy. Dahil, kailangan ako, sagot niya. Kahit hindi ako sigurado, lalaban ako. At sa unang pagkakataon tinanggap niya ang sarili. Hindi bilang tindera ng suman, hindi bilang ordinaryong babae, kundi bilang tagapag-ingat. Sa sandaling nagwakas ang salamin, naglaho ang hukay. Umangat mula sa lupa ang isang batong kulay pula, kumikislap na parang puso ng bulkan. Dumating ang bantay ng apoy, isang nilalang na mataas, gawa sa mga pulang sinag at baga. Biday ng San Roque, wika nito. Naipasa mo ang 3 apoy. Tanggapin mo ang sandigan ng apoy. Inabot nito ang bato. Nang mahawakan ni Aling Biday, umigting ang hangin. Uminit ang lupa. Nagningning ang kwintas ni Mahiwaga. At biglang sinabi ng bantay ng apoy, 2 na ang nasa kamay mo. Ngunit mag-ingat ka. Dahil nagising na rin ang kaaway. Nagkatinginan si Biday at ang pusa. Anong kaaway? Tanong niya. At sagot ng bantay, ang nilalang na nabubuhay sa wala. Ang hininga ng dilim, ang tagasalo ng anino, ay papalapit na. 2 na ang sandigan, ang hangin at ang apoy. Ngunit sa bawat kapangyarihang nakukuha ni Aling Biday, may kapalit. Isang pag-ikot ng sigwa sa mundo. Isang pagbangon ng mga nilalang na matagal nang natutulog sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagkatapos nilang iwan ang bundok liab, bumalik si Aling Biday at si Mahiwaga sa baryo. Ngunit hindi na ito ang baryong nakasanayan nila. Sa halip na masayang huni at tawanan, malamig ang paligid. Ang mga bahay ay sarado, ang mga ilaw ay maagang pinatay. Maging ang aso ng kapitbahay ay hindi nag-ingay. Bakit parang tahimik? Bulong ni Biday. Nagtaas ng balahibo si Mahiwaga. Narito siya. Si sino? Hindi na sumagot ang pusa. Umuna ito ng lakad, mabagal ngunit may halong tensyon. Nang makarating sila sa gitna ng baryo, doon nila nakita ang lupa ay may naglalakihang bitak, parang may hinigop mula ilalim. Sa gitna nito ay may isang nilalang na nakaluhod, nakayuko, at umiiyak ng walang luha. Pero ito'y hindi tao. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. Manipis ang katawan na parang gawa sa anino mismo. Ngunit ang aninong iyon ay may hugis, mahaba, payat at naglalaylay ang mga braso na parang wala ng buto. Wala itong mukha. Wala itong buhok. Wala itong anino kahit siya'y anino mismo. Pero sa dibdib nito ay may malaking hukay. Isang puwang na umiikot, umiikot, umiikot. Parang lumulunok ng ilaw. Diyos ko! Bulong ni Aling Biday. Alam ko yan. Dagdag pa niya. Narinig ko yan noon sa kwento ng mga matatanda. Napatingin si Mahiwaga. Alin? Yung tagasalo ng anino. Nilalang na kumakain ng takot. Nilalang na sumusunod sa sinumang hinihintay na humina ang loob. Nilalang na hinahanap ang pinakamalalim na kaba sa puso. At dahan-dahan, ang nilalang ay humarap sa kanila. Kung meron man itong mata, hindi iyon nakikita. Pero ramdam na ramdam ni Aling Biday na nakatitig ito sa kanya. Ingat! Isang tinig na parang gasgas na bakal. Umatras si Biday. Bakit ba ako lagi ang pinupuntirya ng mga yan? Di ba pwedeng i-appoint ang ibang tao, Mahiwaga? Pwede naman si Kapitana o si Mang Berto o kahit yung nagbebenta ng money. Biday. Napatahimik siya. Umangat ang kamay ng tagasalo ng anino. Ang galaw nito ay mabagal. Parang may gustong sabing malungkot ngunit nakakatakot. Mula sa lupa, lumabas ang mga maliliit na piraso ng dilim. Mga alaalang nakalimutan. Mga pangambang pinipilit itago. Mga sigaw na hindi na ilalabas. Pinalibutan nito si Biday. Nararamdaman ko,
Sabi ng nilalang. Ang bigat ng puso mo, ang takot mo sa pagkukulang, ang hiya mo, ang pagdududa mo. Nayakap ni Biday ang sarili. Mahiwaga, hindi ko kaya to. Lumapit ang pusa at tumayo sa pagitan nila. Hindi kanya masusugatan. Pero kaya kanyang lamunin kung papayagan mo. Huwag kang magdrama, tulungan mo ako. Sigaw ni Biday. Tinutulungan kita. Pero hindi ako ang kailangan niyang talunin, kundi ang sarili niya. Biglang huminto ang tagasalo ng anino. Sa harapan nila, lumitaw ang isang bagong anino. Hugis babae, nakatayo ng diretso, nakatalikod kina Biday. At nang ito'y lumingon si Aling Biday iyon. Ngunit hindi siya binanggihan. At ang Biday na puno ng panghihinayang Biday na iniwan ang pangarap na magtayo ng sariling tindahan para tumulong sa pamilya. Biday na hindi nakaabot sa pangarap dahil sa takot sa pagkabigo. Biday na nagkulong ng damdamin tuwing gabi dahil walang naniniwala na kaya niya. Napaluha siya. Ako yan. Oh, sagot ng tagasalo. At kung tatakbuhan mo siya, kukunin kita ng dilim. At biglang lumapit ang aninong katauhan kay Biday. Huwag! Bulong ni Biday umiiyak. Huwag kang lumapit! Ngunit tumigil ang anino. Nag-antay. Tila hinihintay siya. Na lumapit. Huminga ng malalim si Aling Biday. Lumakad siya. 1, 2, 3 hakbang. Nanginginig ang tuhod, nanginginig ang boses, nanginginig ang puso. Lumapit siya sa sariling anino at yakap ang ibinigay niya. Nag-alo ng dilim, naglaho ang takot. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinanggap ni Aling Biday ang sarili niya, kasama ang lahat ng kanyang sugat. Hindi siya hinihingi ng mundo na maging perpekto. Kailangan lang niyang maging totoo at maging handang tumayo. Pagyakap niya sa anino, unti-unti itong lumiwanag, naging alikabok at sumanib sa kanya. Umuga ang lupa. Sumigaw ang tagasalo ng anino. Impossible! Sigaw nito. Tinanggap mo ang sarili mo. Hindi ka na masarap. Kainin. At sa pagbitaw nito ng huling salita, nagsimula itong magbasag tulad ng salamin. Pumutok ang dilim, naging abo, at naglaho. Iniwan silang dalawa ni Mahiwaga na nakatayo sa gitna ng baryo, pagod ngunit buo. Sumipol ang ihip ng hangin, at mula sa malayo, dumating ang isang manipis na papel na lumilipad papunta kay Biday. Paglapag nito sa palad niya, nakita niya ang nakasulat. Lumabas na ang ika-4 na kaabangan. Hanapin ang sandigan ng tubig. Bago ito maunahan ng nagbabadyang bagyo. Bagyo? Sigaw ni Biday. Ano na naman yan? Ngumiti si Mahiwaga. Ibig sabihin, malapit na ang susunod na pagsubok. Nako po, sana naman hindi na apoy. Sana walang hahabol na dambuhalang isda. Biday! O kaya higanting palaka. Biday! O kaya giant na palanggana na, ay, oo na, ano na? At sinabi ni Mahiwaga ang susunod. Dito na magsisimula ang malaking unos. At kailangan nating gumawi sa ilog bago magdilim. Habang naglalakad sina Aling Biday at Mahiwaga patungo sa silangang bahagi ng baryo, ramdam nila ang kakaibang bigat ng hangin. Hindi ito tulad ng lamig na dala ng tagasalo ng anino. Ni init ng bundok liyab. Ito'y basa, malungkot, at tila nagpapahiwatig ng bagyong paparating. Sa bawat hakbang nila, mas nagiging madilim ang mga ulap sa itaas. Tama ba talaga ang direksyon natin? Tanong ni Aling Biday habang pinipisilang suman sa kanyang bayong na parang rosaryo. Oo, sagot ni Mahiwaga. Nararamdaman ko ang sandigan ng tubig. At hindi lang tayo ang papunta roon. Napatigil si Biday. Ay Diyos ko, anong ibig mong sabihin sa hindi lang tayo? Pwede bang magbigay ka ng mga warning label bago tayo maglakad-lakad? Ngunit hindi na nakasagot ang pusa dahil sa biglang pag-ugong ng lupa.
Pagdating nila sa pampang ng ilog Mabalon, laking gulat ni Aling Biday hindi gumagalaw ang ilog. Parang larawan na nakapako. Walang agos, walang alon, walang tunog. Bakit? Parang patay ang tubig? Bulong niya. Hindi patay, sagot ng pusa. May nagpipigil sa pagdaloy nito. Lumalim ang kaba ni Biday. Kung ang ilog ay buhay, ano ang magagawa ng isang puwersang sapat upang pahintuin ito? Lumapit sila sa gilid ng ilog at mula sa ilalim ng mababaw na bahagi ay lumitaw ang isang aninong bumubuo ng hugis. Dahan-dahan itong nagsama-sama hanggang mabuo ang isang babae. Gawa siya sa malinis na tubig, malakristal, at lumulutang ang buhok na parang alon. Ngunit siya'y nakatali. May 3 kadena ng itim na usok na nakapulupot sa katawan niya. Ang mga kadena ay may mga simbolong hindi mula sa mundong kilala ni Biday. Mahiwaga? Bulong ni Biday. Sino yan? Ang bantay ng tubig, sagot ng pusa. At mukhang inunahan tayo ng kaaway. Nagbukas ang bibig ng bantay ng tubig, ngunit halatang hirap magsalita. God? Oh, ako nga! Anong gagawin ko? Sigaw ni Aling Biday, nanginginig. Tulungan mo ko. Bago pa makalapit si Aling Biday, biglang kumilos ang tubig. Umangat ito at naging isang malaking pader na parang balyena na sumusugod pataas. Magtabi! Sigaw ni Mahiwaga. Napaatras si Biday, ngunit hindi sapat. Tinamaan siya ng tubig sa gilid ng braso at tumilapon. Ay, masakit! Masakit! Akalain mo tubig pero ang sakit ng hampas. Tumalon si Mahiwaga sa harap niya. Hindi normal na tubig yan. Kinokontrol ng kadena. Pwede bang itago ko muna ang mukha ko? Pero hindi pa sila nakakatayo nang bumukas ang lupa sa tabi ng ilog. Dahan-dahan may lumabas na malaking anino. Hindi tulad ng tagasalo ng anino, kundi mas mabigat, mas makapal, mas malamig. At sa kanyang kamay nakapulupot ang dulo ng mga kadena. Isa siyang dambuhalang nilalang na may balat na parang basang putik na pinulbos ng kadiliman. Ang anyo nito'y pabago-bago. Minsan tao, minsan hayop, minsan halimaw. Sa bawat hakbang nito, nagyayelo at nalalanta ang lupa. Yan ang mas masahol pa sa anino kagabi. Bulong ni Biday. Ang tagahulma, sabi ni Mahiwaga. Nilalang na ginagawang mga laruan ang mga bantay. Siya ang nagpapahawa ng takot sa buong mundo. Diretso ang tingin ng tagahulma kay Aling Biday. Tagapag-ingat, bulong nito sa malalim na tinig. Dumating ka rin sa wakas. Nauna ka na naman sa amin, sagot ni Biday. Wala bang appointment system dito? Ngunit hindi ngumiti ang nilalang. Wala itong bibig, ngunit ramdam ang galit nito. Itinuro nito ang pusa. At ikaw, Taksil. Nagliwanag ang mga mata ni Mahiwaga. Hindi ako taksil, ginagawa ko ang tungkulin ko. Biglang kumilos ang 3 kadena. Naging mahahabang sibat ng usok at tumakbo papunta kay Aling Biday. Ay, hindi na naman? Paulit-ulit? Biday, gamitin mo ang sandigan ng hangin, sigaw ni Mahiwaga. Kinuha ni Biday ang batong bughaw mula sa bayong. Eto, paano ko gagamitin? Wala itong instruction manual. Pakinggan mo, napahinto si Biday. At sa gitna ng takot, narinig niya ang bulong ng sandigan. Huwag mong labanan ng takot, gamitin ang paghinga. Tumayo siya, huminga, mabagal, malalim, at nang sumugod ang sibat na gawa sa dilim umanatang ang hangin mula sa kanya. Lumakas ang bugso, umikot ang paligid, nagtalsikan ang kadena. Nabigla ang tagahulma. Impossible! Bulong nito. Ngayon ay binuhos ni Aling Biday ang lakas ng hangin sa pinakamalapit na kadena. Matagal na kitang pinapahirapan, sigaw niya. Ngayon ako naman. At nang tamaan ito nabasag ang unang kadena. Napaungol ang bantay ng tubig, parang nabigyan ng kaunting paghinga. Naglabas ng apoy si Mahiwaga mula sa mga mata.
Biday, gamitin mo ang sandigan ng apoy. Ay teka, paano kung masunog ako? Magtiwala ka. Kinuha ni Biday ang pulang bato. Mainit. Mas mainit sa anumang nadama niya. Pero nagtiwala siya. Sandigan ng apoy, tulungan mo ako. At nang ihampas niya ito sa lupa, bumukal ang apoy na parang bulkan. Tinamaan ang ikalawang kadena. Pumutok ito. Ngunit ang ikatlo ay pinakamalakas. Pinili ng tagahulma na hawakan ito mismo. Sa akin yan, sigaw nito. Sa akin ang tubig. Sa akin ang unos. At naglakad ito papalapit kay Biday. Tumayo si Mahiwaga sa harap niya. Ngunit tinabig lang ito ng nilalang na walang effort. Biday, tumakbo ka, sabi ng pusa, mahina. Hindi tumakbo si Biday. Sa halip, hinawakan niya ang puso niya at sinabi, hindi kita kayang talunin, pero kaya kitang harapin. Tumigil ang tagahulma. Napatitig. Nagbago ang hugis ng anino nito. Ma'am, magpapatata ka? Sa harap ko? At biglang nag-laser ang ilog. Mula sa ilalim ng tubig, isang higanting alon ang lumabas at hinampas ang tagahulma. Nalunod ito sa sariling nilikha. At sa wakas nawasak ang ikatlong kadena. Unti-unting lumapit ang bantay ng tubig. Malaya na, payapa ang mukha. Kinuha niya ang isang perlas na kumikislap na kulay puti-asul. Puso ng ilog. Aling Biday ng San Roque. Wika niya, tinig na parang alon sa gabi. Tanggapin mo ang sandigan ng tubig. Inabot niya ito. Nang hawakan ni Biday, naramdaman niyang gumaan ang loob niya. Parang binawasan ang bigat sa puso. Parang nilinis ang lahat ng takot. Ang tubig ay hindi sumisira, sabi ng bantay. Ito'y nagpapagaling. Ngumiti si Biday. At nagpapalunod kapag kinakailangan, dagdag niya. Tumango ang bantay. 3 na ang sandigan, sabi nito. Ngunit mag-ingat kayo. Dahil sa pagbasag ninyo ng mga kadena, nagising ang dagat ng dilim. Nanlamig si Aling Biday. Dagat? Anong klaseng dagat? At sagot ng bantay. Ang dagat, kung saan nagmula ang lahat ng anino. 3 na ang sandigan sa kamay ni Aling Biday. Hangin, apoy, at tubig. Ngunit sa bawat sandigang kanyang nakukuha, mas lumalakas ang pag-uga ng mundo. Mas lumalalim ang mga bitak sa lupa. Mas dumidilim ang kalangitan. At mas nagiging hindi mapakali ang mga hayop at halaman sa paligid. Habang naglalakad sila ni Mahiwaga pa uwi mula sa ilog Mabalon, halos hindi nagsasalita si Aling Biday. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Ang salitang dagat ng dilim ay parang tinik na humihiwa sa isip niya. Mahiwaga, bulong niya. Anong klaseng dagat ba yon? Yung literal na dagat? O dagat ng problema? O dagat ng kape? Ngunit hindi tumatawa ang pusa. Hindi iyon ordinaryong dagat, Biday, sagutam. Hindi, sagutin niya. Iyon ang unang nilikha bago pa nagkaroon ng mundo ng tao. Napahinto si Biday. Ha? So, ano siya? Yung parang sa Biblia? Mas matanda pa roon. Mas matanda sa Biblia? Ay, hindi ko na gusto tong kwentong to. Ngunit kailangan nilang magpatuloy. Pagdating nila sa baryo, nagulat sila. Ang hangin ay parang mabigat na kumot. Ang mga bintana ng mga bahay ay nakapinid. Ang mga tao ay nagkukulong. At ang lupa mismo ay may nakaangat na mga ugat na parang may sinusubukang kumawala sa ilalim. Mahiwaga, bulong ni Biday. Nagugustuhan ko na itong ayaw ko na. Nagsisimula na ang pagbangon ng dagat ng dilim, sagot ng pusa. At kailangan nating pigilan ito bago lumabas ang tunay nitong anyo. Kinagabihan, nagising si Aling Biday sa isang malakas na dagundong. Hindi ulan, hindi lindol, hindi kulog. Para itong alon, malaking alon, ngunit wala namang dagat sa baryo. Nanlaki ang mata niya. Mahiwaga, gising! Gising! May tsunami na walang dagat. Tumalon ang pusa mula sa gilid ng banig. Nararamdaman ko. Biday,
Tumakbo tayo sa bungad ng baryo. Dali-daling naglakad sila papunta sa pinakailalim na bahagi ng lugar. Ngunit bago pa makarating napahinto si Aling Biday sa nakita. Sa gitna ng lupa, mismong sa kalsada ng baryo, may lumalabas na malalaking alon ng kadiliman. Ay, hindi ko na kaya. Pwedeng mag-pause muna ang kwento? Hindi ito kwento, Biday. Totoo ito. Nagkaroon ng hugis ang alon, nagmistulang tentacle, kumikilos na parang nabubuhay. At sa bawat pag-ikot nito, naglalaho ang liwanag sa paligid. May nabubuong malaking guwang sa lupa, parang bunganga, parang bibig, parang isang bagay na gustong gumising. Biglang lumabas mula sa itaas ang 3 sinag ng liwanag. Paglanding ng mga sinag, nag-anyo sila ng 3 nilalang. Ang unang nilalang ay may pakpak na parang mula sa punong akasya, bantay ng lupa. Ang ikalawa ay anyong uwak na may gintong mata, bantay ng hangin at ng baryo. Ang ikatlo'y tila maliit na diwata na may hawak na tanglaw. Uy, ngayon lang kayo lumabas? Tanong ni Biday. Pwede kayong sumali nung kalaban namin yung taga-Hulma. Ngunit hindi siya sinagot. Nakatitig lamang sila sa guwang ng kadiliman at sabay-sabay silang nagsalita. Nagising na ang una. Kinilabutan si Biday. Sino yung una? Hindi gumalaw ang 3 bantay. Ang unang anino, ang halimaw ng dagat ng dilim, ang unang sinumpa ng mundo. Unti-unting may lumalabas mula sa guwang. Malaking kamay. Gawa sa usok na may laman. Puno ng mata na walang puti. Ang paglabas nito ay parang kumakalas na kadena ng libo-libong taon. Magkahalong halimaw at anino. At ang tinig nito ay parang nanggagaling sa pinakaunang dilim ng mundo. Tagapag-ingat, ibalik mo sila. Ay, sino naman yung sila? Tanong ni Biday. Ang sandigan, sagot ni Mahiwaga. Gusto niyang bawiin ang 3 nakuha mo. Naku naman, bakit ayaw niyo bang sa akin na lang yan? Ako nga ang pinagpahirapan niyo, tapos kukunin lang ng creepy na halimaw? Naglabas ng mas malaking kamay ang nilalang, humahawak sa gilid ng lupa upang makalabas pa. Hinila si Mahiwaga ang damit ni Biday. Biday, hindi mo siya kayang talunin. Haha? Ano? Di takbo? Hindi rin. Tatamaan ang baryo. Ano na gagawin ko? Tumingala ang pusa, seryoso ang mga mata. Hindi mo kailangan siyang labanan. Kailangan mo siyang pigilan. Paano? Wala akong gala today. Gamit ang 3 sandigan. Huminga si Aling Biday, ramdam ang panginginig. Hinugot niya ang 3 bato. Sandigan ng hangin kumikislap na bughaw. Sandigan ng apoy nagliliyab na pula. Sandigan ng tubig umaalon na puti-asul. Nang pagdikitin niya ang 3, may biglang liwanag na naganap. Nag-anyo itong tatsulok. Ang paligid ay huminto. Ang dilim ay umatras. Ang lupa ay kumalma. At nagbukas ang tatsulok parang pinto. O parang tanikalang ng liwanag. Biday? Sabi ni Mahiwaga. Ito ang tanging paraan para mapigilan ang unang anino. Kailangan ko bang makipaglaban? Hindi. Kailangan mo lang humarap. Lumapit ang nilalang na parang alon ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, bumukas ang malaking bunganga. Ito at nakita ni Biday ang libo-libong mukha roon. Mga mukha ng takot. Mga mukha ng nawala ng pag-asa. At doon niya naintindihan. Hindi basta halimaw ang nasa harap niya. Ito ay takot na nagkatawang anino. Ito ang sanggol na nilikha ng unang dilim bago pa ang mundo. Huminga siya. Hinawakan ang 3 sandigan. Pinikit ang mga mata. At sinabi, hindi ko kayo ibabalik. At hindi ko kayong papayagang lamunin ang mundo. Kung kailangan kong tumayo, dito tatayo ako. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nagtibok ang 3 bato. Nagliyab ang lupa. At biglang sumigaw ang unang anino. Hindi ka tagapag-ingat. Isa ka lang mahinang. Ngunit naputol ang sigaw.
Sumabog ang tatsulok ng liwanag. Nabalot ang buong nilalang. Hindi upang wasakin kundi upang itulak pabalik. Pabalik sa kailaliman. Pabalik sa dagat ng dilim. Nagpupumiglas ang halimaw, ngunit hindi ito makaalpas. Dahil ang hindi alam ng nilalang ang tatlong sandigan ay hindi lamang lakas. Ito ay mga piraso ng balanse, hangin isip at tapang, apoy puso at desisyon, tubig kaluluwa at paghilom. At ang tatlong ito, kapag nagsama, kayang magbalik ng anino sa pinanggalingan. Lumubog ang unang anino. Nagbago ang itsura, naghiyaw, at tuluyang bumalik sa ilalim ng mundo. Kasabay nito ay nagsara ang guwang. Tumigil ang alon ng dilim. Napaupo si Aling Biday sa lupa, hingal at pagod. Diyos ko po! Kaya ko pala, yon? Lumapit si Mahiwaga at ngumiti. Hindi mo siya tinalo, Biday. Pero pinigilan mo at iyon ang unang hakbang sa tunay mong kapalaran. Ha? Hindi pa po ito yung final boss? Umiling ang pusa. Hindi pa. Ayoko na! Ngunit sa kalayuan, dumating ang tatlong bantayng lupa, ng hangin at ng liwanag, at lahat sila'y nakayuko kay Aling Biday. Tatlo ng sandigan ang nasa iyo. Isa na lang ang kulang ang sandigan ng lupa. Pagkatapos pigilan ni Aling Biday ang unang anino, mistulang muling huminga ang lupa. Ang hangin ay naging mas magaan, ang ilaw ay nagbalik sa baryo, at anging mga tao ay sabay-sabay na nakalabas ng bahay. Hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit ramdam nilang may dumaan na panganib na hindi nila nakita. Ngunit si Aling Biday ay hindi huminga ng maluwag. Dahil ang tatlong sandigan sa kanyang kamay ay mas maliwanag kaysa dati, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang sabay-sabay na tinig ng mga ito. Isa na lang, at kasabay niyon ay lumindol. Hindi lindol na basta pagyanig kundi pag-alog na tila gising ang matandang mundo. Si Mahiwaga ay nagngangatog ang balahibo. Biday, nagsimula na. Ang sandigan ng lupa ay nagising. Ay, Diyos ko po. Paano ko naman hahanapin ang lupa? Ang lupa ay everywhere. Kahit tumapak ako, lupa na agad. Ngumiti ang pusa. Nakakainis pero nakakaamo. Hindi kahit saan, Biday. Nasa ubod ng mundo ang sandigan ng lupa. Sa pinakailalim ng kagubatan, kung saan hindi pa nakakatapak ang sinuman. Masama yan, ha? Pag lugar na hindi pa napupuntahan ng tao, ibig sabihin may mga hayop, mga butas, mga... Halimaw? Sagot ng pusa. Ayoko nang sumagot. Napuno ang kagubatan ng malamig na ulap. Ang mga puno ay nakayuko, parang nagbubulong ng mga lihim na hindi dapat malaman ng mortal. Pero mas nakakatakot sa tuwing hahakbang si Biday. Para bang tinitingnan siya ng buong gubat. Hindi isa, hindi lima, kundi libo-libong mata mula sa kadiliman. Ang creepy naman dito, bulong niya. Umungol si Mahiwaga. Nakabantay sila. Sila ang mga tagatimbang. Tagatimbang ng ano? Tagatimbang ng puso. Bago makapasok ang sinumang tagapag-ingat sa pusod ng lupa, kailangan munang timbangin ng gubat kung karapat-dapat siya. Papaano kung hindi ako karapat-dapat? Hindi ka makakalabas. Ay, pabalik na tayo. Pero huli na. Mula sa malayo, lumiwanag ang lupa. At biglang bumukas ang gubat. Hindi pinto, hindi butas, kundi isang malaking daan na sapat para lamang kay Aling Biday at kay Mahiwaga. Ayaw man ni Biday, tinutulak siya ng kapalaran. Pagdating nila sa pinakailalim, nakita nila ang isang dambuhalang kuweba na kumikislap. Hindi ito bato, kundi mga ugat ng sinaunang punong naglalabas ng gintong ilaw. At sa gitna nito, may isang nilalang na nakaluhod. Mukha itong tao, matangkad, matipuno, at ang balat ay parang yari sa kahoy. Ang buhok ay parang luntiang damo. Ang mga matay kayumangging parang lupa matapos umulan. Ito ang bantay ng lupa. Ngunit may problema. Natabunan siya. Hindi ng bato, hindi ng lupa.
kundi ng mga aninong kumakapit sa kanya, pilit siyang hinihila pababa. Mahiwaga, bulong ni Biday. Hinuhulog siya sa ilalim. Oo, at kung tuluyang lamunin siya ng lupa, magigising ang ikalawang anino ng dagat ng dilim. Ay nako, huwag na nating palakihin ang gulo. Pwede bang sabihin sa kanila, huwag na po? Hindi sila tao, Biday. Biglang gumapang ang mga anino papunta kay Biday. Mukha silang mga kamay na galing sa ilalim ng lupa, mahahaba, matulis at malamig. Muli, bakit lagi akong hinahawakan ng mga braso na hindi ko kilala? Biday, gamitin mo ang sandigan ng tubig. Hinugot niya ang perlas na puti-asol. Sandigan ng tubig, tulungan mo ako. Bumukal ang malamig na alon. Nabasag nito ang ilang anino, ngunit mas marami ang sumusulpot. Ang dami nila, ayoko na talaga. Hindi sila matatapos hanggat hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin. Ano yon? Kailangan mong kausapin ang lupa. Kausapin? Eh hindi nga ito tao. Biday, tumingin ka sa paligid. Sa pag-ikot ni Biday, nakita niya ang mga ugat na kumikislap. Parang humihinga. Parang humihingi ng tulong. Lupa-chan, bulong niya. Pakinggan mo ako. At biglang tumigil ang mga anino. Nang maglaho ang anino, dumilat ang bantay ng lupa. Matamlay ang tinig nito, mabigat, parang pagod na bundok. Tagapag-ingat. Nilalamon ako ng dilim dahil nawalan ng timbang ang mundo. Pasensya na po, sagot ni Biday. Hindi ko naman sinasabing perfect ako. Nadapa nga ako isang araw dahil natakot ako sa own shadow ko. Pero tinatry ko naman po. Ngumiti ang bantay. Napakalalim ng ginawang ngiti kaya parang gumuhit sa lupa ang liwanag. Hindi lakas ang kailangan ng lupa, kundi bigat na totoo. Bigat na totoo. Ano ang ibig sabihin? Tumingin si Biday sa tatlong sandigan. Hangin isip, apoy puso, tubig kaluluwa. Ngunit ang lupa kailangan nito ang katotohanan ng sariling bigat. At doon naluha si Biday. Kung ganon, sambit niya, tatanggapin ko ang bigat ko. Ang bigat ng kanyang mga pagkukulang, ang bigat ng pagiging takot, ang bigat ng pagiging hindi sigurado, ang bigat ng pagiging ordinaryo. At nang sabihin niya iyon, pumutok ang pusod ng gubat sa liwanag. Mula sa ilalim ng bantay, lumabas ang isang batong kulay, ginto kayumanggi tumitibok na parang puso ng bundok. Inabot ito ng bantay kay Aling Biday. Tagapag-ingat, ito ang huling sandigan. Nang hawakan niya ito, umuga ang buong gubat. Umiikot ang mga puno. Nagliwanag ang buong kuweba. At ang apat na sandigan sa huli ay nagsanib. Hangin, apoy, tubig, lupa, at nabuo ang isang bilog na liwanag. Malaki, mainit, at puno ng kakapangyarihan. Si Mahiwaga ay napaatras na bigla. Biday, yan ang kapangyarihan ng apat na mundo. Ang bigat, literal, hala, baka di ko kaya. Kaya mo. Tumayo ang bantay ng lupa, ngayon ay malakas at buong buo. Nagbigay siya ng huling babala, tagapag-ingat. Natapos mo na ang apat na pagsubok, ngunit ang final na pagbangon ng dilim ay hindi mo maiiwasan. Kailangan ko bang labanan? Tanong ni Biday. Oo. May tulong ba ako? Oo. Sino? Ngumiti ang bantay. Ikaw. At ang pusa. Ay Diyos ko, sana nagdala ako ng mas malaking pusa. Sa pag-alis nila ng kuweba, sumama ang ilaw sa bawat hakbang ni Biday. Hindi siya naiba sa dati pero may bago sa kanyang tindig. Mas matatag, mas matapang, at mas handa. Mahiwaga. Sabi niya habang palabas sila ng gubat. Handa na ba ako? At sumagot ang pusa sa tinig na hindi niya pa naririnig dati, malalim, makapangyarihan, at puno ng paggalang. Handa ka na, tagapag-ingat. Dahil ngayon, hawak mo na ang liwanag na kayang sumara sa dagat ng dilim. Napatigil si Biday. Nagulat. Liwanag? Yan ba ang sandigan ng lahat? Umiling si Mahiwaga. Hindi.
Ikaw ang sandigan ng liwanag. Naglakad si Aling Biday. Mabagal ngunit puno ng tapang. Tumunog ang lupa sa ilalim. Nginhis! At sa bawat hakbang nagsing ang liwanag ng mundo.